Mga kaibigan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. So ngayon ho, meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Dalawang low pressure area na po ang ating minomonitor. Meron pong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron din pong nasa labas. So aalamin po natin yung mga detalye sa posibleng nga pong maging banta ng panibagong bagyo. At take note, ang bagyo na susunod ay tatawagin ho natin Bagyong Ramil kapag nabuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din po tayong mga update sa aftershocks na nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao dahil po sa malakas at sunod-sunod po na mga lindol. Bago ho natin yun ipagpatuloy, baka naman ho pwede nyo i-like at i-share yung ating update para tumaas ang engagement natin at makaabot po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang update natin sa lagay ng ating panahon. So unahin na muna natin ang low pressure area ho na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ho, meron itong pinaka-lokasyon na 130 kilometers east of southeast of Baler, Aurora. Pero ito naman po yung nasa category na unlikely or nasa green level ho yung kanyang kondisyon para maging isang ganap po na tropical depression. So dahil unlikely siya, mas mababa pa sa pagiging low chance, ay hindi natin tinitignan yung posibilidad na ito yung magiging isang bagyo sa mga susunod po na mga oras or mga araw. Samantalang yung LPA naman po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mas lumalapit pa po ito. Meron itong lokasyon ngayon na 1,770 kilometers east of northeastern Mindanao at nasa category ho siya ng medium chance na maging isang ganap po na tropical depression. Pero kung makikita ho ninyo, nagkakaroon ito ng konting pagbabago sa kanyang pagkilos. Pero yung direction kasi ng hangin, yung easterlies dito sa may bandang silangan mga kaibigan, itinatangay talaga siya papasok sa loob ng ating par. So ang tendency, kapag ito ay naging isang ganap na bagyo at pumasok sa loob ng ating par, ay dadaan sa Eastern Visayas papunta po sa ilang bahagi ng North Luzon. At yan yung mga area na kanyang posible po na madaanan. Naalamin din natin kung ito po yung magiging malakas nga ba ng bagyo, no? At kung ito ay papasok o papalo sa typhoon or super typhoon category. Balikan natin yan, dito muna tayo sa weather system po na nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Hanggang bukas din ho yung update natin na to, no? So sa forecast weather condition po natin sa area ho ng Metro Manila, sa may Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, sa may Bulacan ho, Marinduque at Oriental Mindoro, patuloy din mo makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na po bukas ng umaga ang mga lugar na yan dahil po sa banta ng easterlies. So ano nga ba ang easterlies? Para malinaw, ang easterlies po ay yung mainit or maalinsangan hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko, dyan sa misilangan po ng ating bansa. So ang tendency impact pa rin ito ay yung mga pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate at heavy rains anumang oras ho yan. So maganda maging alerto at maging mapagmatsyag tayo at mapagbantay sa lagay ho ng ating panahon. Sa area naman po ng Luzon, ilang bahagi ho ng Luzon, ilang bahagi din ng Visayas, patuloy din na makakaranas po ng maulap na kalangitan. Asahan din ang mga isolated rain showers at thunderstorms dahil po pa rin po sa easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Possible impact pa rin ito yung pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang sa malaking bahagi naman ho ng Mindanao, patuloy din po makakaranas lalo na po bukas ng maulap na kalangitan, may mga isolated rains and thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorm. Ganoon din, asahan ang posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So balikan natin mamaya yung update natin sa lagay ng ating panahon. Ngayon ho kasi meron tayong breaking news. Kanina lamang ay nung alauna, ngayong hapon din po, ay may naitala po ay na rin po sa PBOX, naitala po ang magnitude 4.0 na lindol sa Pitos Diaz, Sorsogon. Ngayong araw ho yan, at nakikita natin ito po yung epekto ng mga aftershocks nung mga nakaraang malalakas ho na mga lindol. Kung napapansin ho ninyo, may panibago na naman din tayong tumama na aftershocks dyan po sa may Cebu at Davao. Para po sa kalaman ng bawat isa, ano po ito, 6 na sunod-sunod po na aftershocks ang naranasan sa area po ng Cebu at Davao. Talagang malalakas ito, aftershocks, pero grabe,
Eto ho, alamin natin yung mga lugar. Magnitude 4.0 sa may Bogo City, Cebu. Kanina din yan mga kaibigan. At magnitude po na 4.0 sa Cebu pa rin. At magnitude 4.0 sa Davao Oriental. Meron pong magnitude 5.8 pa rin sa Davao Oriental pa rin yan. Magnitude 5.2 sa Davao Oriental pa rin. At meron pong magnitude 5.2 sa Davao Oriental pa rin. So yan po yung mga aftershocks na naranasan ho ngayong araw po ng Martes, at inaasahan na yung mga susunod po na mga aftershocks posibleng mas mahina po dyan. Kaya nga po kung napapansin ho ninyo, dahil po sa tinatawag natin na mga West Valley o East Valley Fault na yan, yung mga linya na yan, yung mga lugar na posibleng makaranas ng tinatawag po natin na malalakas at malawakang paglindol. Yung the big one na tinutukoy po ng mga kababayan natin, actually, ine-expect ng mga eksperto at pinaghahanda ang malaking bahagi ho ng Metro Manila. Paghandaan daw, hindi lang ang Metro Manila, bagkos ganun din sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero may lugar tayo na safe sa banta ng lindol. Sa area ho ng Palawan, medyo low risk sila na makaranas po ng mga malalakas na paglindol. Pero yung mga aftershocks, kahit anong parte ng ating bansa, posible ho yung maranasan. So yan lamang yung pinaka-short na update natin sa lindol. Balikan naman natin yung lagay ho ng ating panahon. Ngayon kasi pinapangambahan ng mga kababayan natin yung patuloy nga po na paglapit ng low pressure area dito po sa may bandang silangan po ng ating bansa. Etong sinasabi natin na medium chance na maging ganap na tropical depression ay yung posibleng banta po ng panibagong bagyo na tatawagin bagyong Ramil sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito kasing isang LPA po na unlikely or nasa green po siya, no? Naka-green actually. Pag nasa unlikely, anytime pwede itong malusaw, at kung ito'y maging isang ganap man na tropical depression, mahina lang ito. Hindi ito yung sinasabi natin na tatama po sa North Luzon, bagkos yung nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Anong category naman kung sakasakali po para ito ay mapaghandaan? Itong nakikita natin na LPA sa labas, possible itong pumalo sa tinatawag natin na severe tropical storm category. Pero hindi naman ito nakikita na magiging typhoon or hanggang super typhoon category. Pero yung chances nito na magbago yung kilos at galaw, tumataas ho ngayon. Nagre-record kasi siya, pero yung pag-record po niya, pasalubong siya sa easterlies. So, possible na mapigilan yung pag-record nito at sumunod po sa direksyon ng easterlies. Ang easterlies naman ay dumidireksyon po dyan sa North Luzon at ilang bahagi ho ng Eastern Visayas. Kaya naman ang sinasabi natin ngayon pa lamang, kung ito yung magiging isang malakas na bagyo, dapat ho maging alerto at maging handa tayo. Kahit sunod-sunod po mga lindol, may mga bagyo, kailangan pa rin nating lumaban at manalangin po sa Diyos, dahil yun naman talaga ang panlaban natin at sandata natin. Ipanalangin natin sa Panginoon ating mga pagkabalisang ating iniisip at kinakabahala, at tayo iingatan po niya. Sa ngayon kaibigan, yan muna pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.